Everyone, kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw po. Maraming salamat po sa pagbalik dito sa aking channel. Ito po ang aking account. Kung gusto niyo po magpa-love spell, magpa-reading, and kung gusto niyo po magpa-tulong like love spell, money spell, career. Okay, tingnan natin. Queen of Heart. Ay, ang saya naman. At least ganyan. And then sana makuha natin ang diamonds, Ace of Diamonds. Your person is King of Clubs, Three of Clubs. Uy! Ano ba yan? Ang lakas talaga natin sa universe. I love you, I love you. Alhamdulillah. Okay. Grabe, no? Iba talaga ako magsalita. Sa totoo lang, ako yung klaseng tao, hindi ako sa nagyayabang sa inyo, ha. I'm not lifting my own chair. Pero, iba ako kapag nagsalita talaga ako. I always do manifesting na kahit simpleng bagay nangyayari talaga. Wow! Kabog kayong dalawa because nakuha niya ang diamond of, eight of diamonds. At tayo naman is ace of diamonds. Wow, ang galing. Okay, mga mahal ko. First, we do, ano muna, kaperahan. Sige, gawin muna natin. Single, kasama, may kasama, may asawa, may... Lahat po dito is all, all above. Ganun ba? Okay, sige. Kaperahan muna tayo. Of course, meron tayong ace. Sorry sa manicure ko. Talagang wala akong oras ngayon mag-ayos. Yes. Pasensya naman. Okay, maraming salamat po sa mga bumati ng silver buttons natin and 100. Actually, hindi ko pa siya nakukuha kasi talagang ang hirap niyang anuhin. Ano ba tawag dito? Like, hindi ko pa alam. Inaayos ko pa mga mahal ko. Meron kasi nag-message sa akin na excited silang i-flex ko daw yung silver button ko. Tingnan ko lang, nakakahiya naman sa inyo. Hindi naman tayo ganun ka-perfect. Okay, so kaperahan. Oh, 10 of diamonds. Okay. There's something coming na parang hindi mo to expected. When it comes sa money, ha, may mga bonus, may mga extra ka ngayon. Okay, parang stepping aside or forward, yun ang nakikita ko ngayon ng yung energy, ha. Okay? Dito muna natin yung person mo. Okay. May ilan lang siguro na hindi kayo magkaintindihan. Siguro yung iba sa inyo ay parang nag-aantay ng sustento or something, pwede. May ginagawa na mild lang naman to. Okay? Mild lang to. Parang stuck talaga siya and parang feeling ko, pagdating sa kaperan, parang feeling niya competitor ka niya. Kasi, mas maganda umuusad ka and your person siguro na pride. Yeah. Siguro dahil hindi siya masyadong hindi niya nalilift yung financial niya na gano'n. Hindi ko naman sinasabi na wala, but there's something wrong sa kanya. Okay, but if ever nagsasama kayo, magsusorry naman siya kung if ever nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Okay? And then kapag hindi naman, paghiwalay na kayo, maybe parang feeling niya talaga na meron ako nasi-sense dito na parang kung wala ako, wala ka naman dyan sa kung anong meron ka. Yeah. Mga ganun na salita. Very toxic this person. Parang hindi niya ina-admit minsan. Very narcissist this attitude. Parang ganun yung person na to. Hindi siya nag-a-admit ng kasalanan niya. Okay?
Yes, parang ganon. But if jowa balls, yeah, parang mas ikaw yung nakakatulong ngayon sa kanya. If ever bago lang kayo mga madam ko. Could be through financials, natutulungan mo siya. And sad lang talaga siya dito. And iniisip niya actually para makabawi sa'yo. Okay? Yan. I hope na na-explain ko na maayos sa inyo mga langga. Ay, may madidiligan. Wag ka, girl. Sa mga nagsasama dyan, mga pills ninyo, ha? Yung mga, i-update nyo yung mga, ano bang tawag dyan? Yung mga depo-depo nyo po. Baka ma-expire na. Okay, congratulations, may madidiligan dito. There's something na fertility. Okay? When it comes sa love, fertility. Yan. Fertile and baka nga may mabubuntis pa eh. But be careful kung hindi po kayo ready magbuntis, mga langga, mga mahal ko. Okay, mga madam ko, please be careful. Okay. Pero kung matutuloy yan, for sure, talagang yayaman ng bata na yan. Iba kasi talaga magiging generations na ng 10 years from now. Yes. Ano na sila, very um, napaka-smart ng generations nila. So, saan na tayo? Tingnan natin yung sa mga hiwalay. Alam mo, stalking talaga yung tong tao na to. Hindi pa rin siya nakaka-move on. Meron kang gamit na nandoon sa kanya. Hindi ko alam kung hindi sinadya mong hindi nakuha or hindi mo na nakuha kasi nahiya ka na. Magkaaway na kayo or hindi ko. Basta there's something na naiwan. And then, itong person na to, suddenly talagang stuck sa'yo, itong tao na to. Pwedeng, halimbawa, nung kayo pa, pwede kasi na binibilan mo siya ng phone. Like example, expensive naman talaga yung mga iPhone. So, naalala niya yon. And yung first cellphone niya is talagang nagre-remark sa'yo. Okay, pwedeng laptop, pwedeng halimbawa, first time niyang nakapagdamit ng expensive, ikaw yung nagbigay nun. Yun. Talagang ikaw yung something na um, something na maganda, basta naka-remark ka talaga sa kanya. Okay? And meron tong time na yung places. Ito kasi two block eh. Okay, yung places halimbawa, galing kayo sa Dubai, galing kayo sa London, galing kayo, anything na places, naalala ka niya. Kasi minsan kapag nanonood siya sa cellphone, sa TV or something na mayroon advertise that place, naalala ka talaga niya. Alam mo yun? Hindi na lang niya siguro, hindi siya very vocal, hindi siya ganun ka, ano. Syempre, baka yung iba sa inyo, hindi na kayo nagpapansinan with your ex or yung, alam mo yun. But, actually, nakukwento ka niya sa third party. Yes, nakukwento ka niya sa third party. Yan. So, tingnan natin kung ano yung emotions ng third party nung kapag nakukwento ka niya. Yeah. Girl, ay nako, bakit ba kasi kinukwento pa kayo sa bago nila na dapat hindi na? Actually, ako, to be honest, ito, wallahi, kapag nagkukwento yung husband ko sa kanyang mga past person, wala akong nararamdaman na galit, wala akong nararamdaman, awa ang nararamdaman ko. Kasi bakit? They are too young, yung iba, wala naman talagang perfect relationship kapag nag-broke up. Okay? Kapag kinukwento niya, wala talaga akong nararamdaman anything jealousies, as in wala. Okay? So, natuwa lang ako kasi kung kayo, nakukwento kayo ng person nyo doon sa bago nila, look at that, nag-block si Queen. So, this is the third party. Alam mo yun? Nagsiselos siya and parang
Actually, ito yung saddest part eh. Yung ginagamit niya yung kinuwento sa kanya ng person or your ex-person, ginagamit niya dito sa ikaw nga yung ex mo ganyan, sabi mo ganun, o bakit hindi ako wala, o ganon. So, to be honest, nagiging toxic siya sa ganyang way. So, pinagseselosan talaga kayo ni third party. Yan. Ay, naku, girl, move on ka na rin, Move on kapag, okay. Ayan. Oh. Naku, may ginagawa to si third party ng kalokohan din. Yes. Oh my God, nakakaawa to yung ex-person nyo or hindi ko alam kung meron din lalaki yung third party. Ayan, oh. Every time na makakita kayo ng sixes sa, binibigyan siya ng pera ng lalaki na to kung sino man ang um, kalakchukching niya. Okay? Yan, meron pera, may perang involved, and nagpapagalaw siya. Yeah. Hindi ko alam kung but hindi ko kung nasa club ba yung third party na to, or maybe, or kung nasa club ka, yung third party, yung karibal mo is nasa club din. Okay, possible. Okay, kung hindi naman po kayo sa club, possible may third party yung person mo or yung kinakasama niya na ipinalit sa'yo ngayon, naglolo ko. Okay, biglang lumabas eh. Ayan. Anyway, move on tayo doon sa third party na yan. My God, na inis tuloy ako. Kasi syempre, iniwan ka dahil dyan tapos naglolo ko siya ngayon. Ano yan? Karma ba? Karma ng person mo. Zay, nako. Di ko alam kung magse-celebrate ka o ano. Oops. Okay. Queen of Swords, marami kang pangarap, marami kang iniisip actually. Hindi ka masyado ngayon na unmovable ka, parang nagpaplano ka, quiet, and kailangan mo ng peace of mind. May nakikita akong travel. Hindi ko alam kung mag-abroad ka or moving forward sa new company, new work, promotions, etc. If ever meron kayong problema sa mga trabaho, alam niyo mga madam ko, naiinis ako sa mga tao bang madaling sumuko sa kanilang sa trabaho nila. Yung mga tao na mali kasi yung advice, kung hindi ka na masaya, umalis ka dyan. Kung hindi mo mabago ang boss mo, hindi mo mabago yung mga tao sa paligid mo. No, mga madam ko, mga bossing ko, pagtiisan nyo yan. Kung nandoon yung blessings, kung nandoon yung saan kayo, binago kayo ng boss ninyo, binago kayo ng trabaho ninyo, kahit toxic yan, tiisin nyo yan kasi believe me, lahat ng binibigay ng Panginoon hindi po madali. Okay? Meron po talagang paghihirap lahat ng blessings natin. Tandaan ninyo, ang maduming kamay ay malinis na pera. Huwag nyo talagang sukuan ng kahit sino man kapag nabago ang buhay ninyo. Ganito yan, I give you idea mga madam ko. Kapag sa trabaho na yung call center ka, very toxic yung paligid. Kahit teacher ka, kahit nurse ka, toxic ang paligid. Even your boss, yung superintendent mo or anything. Pero way back 10 years ago, nasaan ka? 'Di ba? Ngayon, look at you, nakakabayad ka ng bills. Nabibili mo lahat ang gusto mo. Nakakatulong ka sa pamilya mo. Nakakabigay ka ng pera sa mga kapatid mo. Napapag-aral mo pa. Even you are katulong. Napapag-aral mo ang kapatid mo. Nabibigyan mo kung sino ang may sakit. Nang doon ka sa tuwing may emergency. Nandoon ka, at dahil sa trabaho na yan na kinakagalitan mo, na pagod ka na, my God, appreciate every small na binibigay sa atin ng blessings. Maniwala ka. Okay? Wala pong, pero of course,
guidance nyo lang ako, advisor nyo lang ako. Sino ba ako? Life coach nyo lang ako. Life coach, may pa ganon, okay? Advisor lang ako, mga madam ko. I am just your only tarot reader. So, salamat kung nakikinig kayo. Kung hindi, kayo pa rin ang will, may free will naman po kayo sa inyo. Okay? Ako, hindi talaga ako basta-basta sumusuko. Okay? Naranasan ko yung walang pera. Natiis ko yung 30 peso, yung way back 2006, yung 16 pa ako. Hindi ko na alam kung ano, 2009 ata, 16 or 17 years old. That's first time kong maging mommy. Okay? And then suddenly wala na yung tatay ko. Talagang very struggle kapag wala na ang magulang natin. Kayong mga ngayon, may mga magulang kayo. Do your best to show sa parents ninyo na kung gaano nyo sila kamahal. Promise, mag-apologize kayo sa tatay ninyo, mag-apologize kayo sa nanay ninyo. Promise, uusad talaga kayo. Okay? Ako, to be honest, hindi ko na nabigyan ng karangyaan ng magulang ko kasi kinuha na sila. And alam naman sa lahat na best friend ko yung papa ko, yung tatay ko. Siya yung dahilan kung bakit ako malakas, kung bakit ako nangarap. Ang baon niya lang sa akin, maging mabuting tao ka at matatag na kahit anong harapin mo. Nung first ko naging mommy, ang sabi niya sa akin, single mama ko. Ang first time ko naging mommy, ang sabi niya sa akin, tatagan mo yan dahil wala kang asawa. Wala kang sasandalan. Last words niya sa akin na nag-heart to heart kami. Umiiyak ako dahil umiiyak ang baby ko. Yung pala may postpartum ako. Sabi niya, anak, walang masamang umiyak kapag nahihirapan tayo. Pero ang masama ay sumuko. You're too young para sumuko. Napakabata mo pa. Maniwala ka sa kakayahan mo at ako bilang tatay mo. Lagi kitang pinagduduaan, lagi kitang pinagdadasal na malayo at hindi ka maghihirap kailanman, anak. Oh my God, marami kaming heart to heart ng tatay ko. Talagang best friend ko yung tatay ko. Eto nga suddenly ang nangyari. So nawala siya and then ano lang to, alam nyo kapag nagkukwento ako sa inyo mga dam ko, hindi to sa walang kwenta eh. Kapupulutan nyo ng aral. Hindi kami close ng nanay ko, ng ummi ko. Kung sabi astagfirullah, patawarin ako nawa. Kung may mga nanay na masama, salbahe at demonyo, isa yung nanay ko. Ganon, shortcut na lang yon na ialin tulad ko or i-explain ko sa inyo mga madam ko. Siya yung taong walang pakialam, nagluwal lang siya sa amin. Yes. Lumaki ako ng may galit sa kanya. Pero yung tatay ko, nanay ko, yung tatay ko, siya ng mami ko, siya ng daddy ko, siya lahat. As in talaga. Etong nanay ko, hanggang naging success ako, naging okay na ako. Gumawa naman ako ng paraan para maging close kami, para bumawi sa kanya. Pero may ginawa pa rin siya. 'Di ba? Talagang sabi ko, ang sakit talaga yung nagpapadala ka ng pera, and yet, ayoko na, sorry, nandun na siya sa kabilang buhay. Ayoko na lang banggitin ko anong kasalanan na ginawa niya. But, nadismaya ako, na-disappoint talaga ako nung nalaman ko na ganun yung ginagawa niya. So, ini-stop ko. Okay, for how many years wala naman kaming usap? Until to 2024, nag-reach out sa akin. Humihingi sa akin ng tawad, nag-sorry na kami, nagkapatawaran. And it's too late. It's too late. She's dying. She's dying. Alam niyo ba yung pakiramdam na I'm sorry ha. Alam niyo yung pakiramdam na naramdaman ko, ito ha, kapupulutan niyo talaga ito ng aral.
Sana pala, kahit ganun kasama yung nanay ko, hindi ko sinara yung pintuan for both of us. Hindi ako yung naiwan dito na nakahang. Kasi bakit? Tayo yung kawawa. Tayo yung iiwan dito sa mundo. Hindi natin na-enjoy yung magulang natin. Alam ko hindi lang ako ang nakakaranas ng masama ang magulang. Na-torture din talaga ako ng nanay ko. Nandun yung parang sobra, torture. Yun na lang yung words na lang ang sasabihin ko. Pero at the end of the day, yung wala na siya. Oh my God. Binibuild pala niya ako to be strong. Kaya pala ako naging malakas. Dalaga pa ako. Alam mo, kaya pala hindi ako nag-act na parang tanga-tanga. Matured ako. Elementary pa lang ako, matured na ako. Alam ko na kung paano matakot, kailangan dapat perfect, kailangan ganito ako, kailangan ganito. Kasi takot ako sa nanay ko, takot ako saktan, takot ako bugbugin or anything. Kasi yung tatay ko laging wala. Alam mo yon, I need to be perfect sa mata niya. Alam mo yon, yung kailangan gawin ko to, ganito, takot na takot ako. Hindi ako pwedeng umuwi ng ganitong oras, kailangan nasa oras, kailangan ganito. 'Di ba? Pero oh my God, kaya pala napaka-perfectionist ko ngayon kasi binild niya talaga ako na hindi tanga-tanga sa buhay. Alam mo yun, namalayan ko na lang na I'm talking to her on grave na nagmamakaawa na sana meron kaming time nagbanding. Oh my God, totoo yung kasabihan kapag nagkapatawaran kayo ng taong may sakit, nagpapaalam na yan. Totoo po yun. So I don't want to lahat dito na kung sino man, kung meron kayong tampuhan ng magulang ninyo, just say sorry. Just say sorry. And then, kung ayaw mo lagi kayong magkausap, pwede naman. Space. Pero, nandoon pa rin yung dapat na time. Kahit every once month, makakausap mo sila, kamustahan. Pero kung ito lang ha, mapapayo ko lang sa inyo. Even my best friend, may problema siya sa kanyang parents. Kung very toxic ang yung parents, na buong buhay mo, isa-sample ko si Bessie. Kung kagaya nyo si Bessie, buong buhay niya, mulat bata pa siya, naghahanap buhay siya para sa mga parents niya, para sa mga kapatid niya, nakalimutan niya na yung sarili niya. She's 40 years old now. Matanda na siya. Buong buhay niya, talagang hindi niya nakalimutan yung parents niya. Pwede nyo naman, it's time, it's para sa sarili nyo naman to ngayon. Pwede pong ganon. Hindi po kayo masamang tao o anak na kapag buong buhay ninyo, binuhay nyo yung parents ninyo, but this time, i-choose nyo naman ang sarili ninyo. Wala pong masama doon. Believe me. Even yung mga master ko, yung mga check namin. Pero of course, kailangan talaga, mahal natin ang magulang natin. Huwag na huwag tayo magtanim ng galit. Tandaan nyo yan. Even ang anak natin, demonyo o ano man, hindi tayo dapat magalit sa kanila. What to do is pray for them. Okay? Okay? So be strong everyone, mga madam ko. Lilipas din yan. Tandaan nyo. Okay? I love you, Umi, Ama. I love you. Okay. Yeah, there's something good news. Ayan, oh. Inaantay ka niya. Hindi ko alam kung ano kayo, nagtampuhan. Kasi parang inaantay ka niya rin, napansinin mo siya. Yan. Yan, nakatingin siya sa'yo. Okay? Maybe itong person na to magsusorry or someone na say sorry kung may katampuhan ka. Kahit hindi po yan person, mayroong good news na parang may hinentay ka something kung wala po kayong love life pa.
parang may something. Hindi ko alam na sa'yo na lahat eh, pero there's something wrong na parang balungkot ka pa rin. Uy, relax lang ha kapag nakakaramdam kayo ng ganyan. Yung bang kumpleto naman sa'yo lahat, nandyan na sa'yo lahat, pero sa something wrong pa rin. Oh my God, wag niyong isipin yan. Okay, naboboard lang kayo. Get out, umalis kayo dyan. Ayan, protect your energy. Okay, may bagong pag-ibig daw sa mga single. Yan. Okay. Uy, kapag meron dito nanonood, kapag third party ka ha, um, wala namang masama kung mag-try ka. Okay, if ever kung hindi na siya karapat-dapat, kahit third party ka, lumaban ka na, umalis ka na dyan sa sitwasyon na yan. Pero if you still to choose to love that person, wala namang masama. Pero still pa rin sabi, protect your space, your inner peace. Yan, sarili mo, unahin mo yung laging sarili mo. Kasi nakakalimutan mo na, Day. Okay? Sa dami ng mahal mo sa buhay, nakakalimutan mo na yung sarili mo. Totoo lang. Okay? So, anong ina-expect natin this coming week? Wow! Full of love, blessings, umaapaw na kaligayahan. Ay, magandang magiging huli ng ating week. Claim this reading talagang kasi alas pa tayo doon kanina, 'di ba? Oh. So, yung mga nagtatampuan, magbabate. Mayroon po magbabalikan. Okay, may magbabalikan po dito. And maybe 4 years or 5 years from now, babalik yung person mo. Yes. Yeah, matagal-tagal nga to. Pero mukhang makakatagpo ka pa ng iba. Gayon din naman siya. Kung hiwalay po kayo ha, may chances pong magbabalikan. Pwede naman po sa mga bago dito, mga 20 plus, uy, alam mo ba may pag-asa ka pa, may makikilala kang lalaki kapag 20 plus to ha, may makikilala kang lalaki. I think wala dyan, malayo ang destiny mo. Okay, maraming salamat. I love you all. Ingat po kayo mga langga. More blessings sa inyong lahat. Ito po yung aking Facebook account. Mas maganda po magpa-reading po talaga kayo. Kasi iba po talaga magpa-reading. Pwedeng every 3 months, 5 months, pwedeng yearly, pwede bala po kayo. As long as kaya nyo magpa-reading. Okay? So, congratulations. Nakapili po tayo ng 10 na katao. Additional na free reading po. Maraming salamat. Dahil po yan sa 100 subscriber na po tayo. Okay, so i-comment nyo dyan. I claim this reading. Teka lang. Ilabas natin yan. Maniwala po kayo. Talaga iba ko magsalita. Nakita nyo kanina, sabi ko, kukunin natin ng ace. Talagang lumabas. Okay? Sabayan nyo lang ako. Lord, pakinggan nyo po ang dasal ni Miley Taro. Okay? Dasalan nyo ako, and then ako naman ang magpipray para sa inyo. Lahat po dyan sa baba, i-comment yung pangalan nyo, locations, at nasaan po kayo at your manifestations. Isasama ko po yan ng 2 a.m. Okay, maraming salamat. I love you all. Ingat po. Bye.